Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Nagbabattle pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya kay Judge Gina, no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gina. Okay guys, sa month ng October, puro tayo Motus. Alam niyo yan, nakikita niyo yan sa YouTube channel natin. Pero guys, maiba muna tayo. FRBL 1UP6 Finals. Ito na ang isa sa mga pinakaantay kong battle, no? Inaabangan ko tong battle na to. So, ayun, no? Actually, meron pa akong isa pang inaabangan yung isa pang semis sa Motus ng pedestal. Hindi ko pa napapanood yung isang semis na uploaded, yung Negoji vs Dre Professor. Tapos yung Jabo Jesu. Tignan natin kung kailan siya ma-upload. Then saka natin i-reviewin ng sabay. Pero ito tangina, ang ganda nung, alam mo yun, match up wise, masasabi mong hindi nagkakalayo eh. May mga angulo sila na pwede nilang gamitin at the same time. So, unang-una doon, yung pangalan nila. Diba? Alam ko, nabanggit ko na to before. Nung nagre-review ako ng 1UP6 tournament. Diba? Ang insights ko doon sa semis na na-review ko, ito yun eh. Ito yung mga... So, takinang... di ko alam kung ano yung sasabihin ko, ano yung insights na pwede kong sabihin eh. Actually, excited ako sa battle na to. Gusto ko na siya mapanood. Kaya, hindi na ako magbibigay ng mahaba pang insights guys. Siguro during the battle na lang. So, pares nakakausap. Personal, messenger, shout kay Vicente, shout kay Da Vinci, mga tropa. Kita-kits sa mga next event, dalawang Vince, no? So, ayun. Game. Excited na ako dito sa matchup na to. So, without further ado guys, 1UP6 Finals Tournament ng FRBL. Game. Vicente, 1UP Tournament Finals. Game. Let's go! Unahan ko na. Wala magdadrama. Tournament to. Dapat maraming bars kaysa sa kwentong para kay Mars. Flatway game? Yeah! Pare. Ugag ba? Ugag. Parami ng bars. Hindi pa, ano yun? Parami ng kwento kay... Maraming bars kaysa sa kwentong para kay Mars. Flatway game? Ugag eh, no? Okay. Ayos yung panimula ni dito, ni Vicente dito. Parehong may bean sa pangalan. Ayun na. Parehong maitim. Pawisen. Pinakundo. At yun ang malungkot. Ang kaso ang pinagkaiba natin, hindi ako tinatawag na dugyot. Kasi laban niya kay X, naglabas ng SS na mga comments ng haters niya sa Sokmed, masyadong pasikat ka bro. Nakakatuwang ikaw nga si Da Vinci, kaso mas marami pa silang pintas sa'yo. Kaso ibang klaseng pain to Da Vinci. Okay, unang solidong wordplay na narinig ko. Diba? Solid yun. Da Vinci, sila pa yung mas maraming pintas sa'yo. Okay, solid. Nakakatuwang ikaw nga si Da Vinci, kaso mas marami pa silang pintas sa'yo. Kaso ibang klaseng pain to Da Vinci. Dala ko'y may rimat bitaw, hindi lang sigaw. Oo, walang kilay yung Mona Lisa sapagkat ngayon ang kilay ikaw.
painting, iba. Pintas sa'yo, kilay, Mona Lisa, kilay, ikaw. Solid. Dalawa. Hindi lang sigaw. Oo, walang kilay yung Mona Lisa sapagkat ngayon ang kilay ikaw. Usapang painting, iba ako. Kaliwa ko'y may galing ni Picasso. When you meet my right, maliliyo. Parang tinamaan ng meteorite, Starry Night, mala Vincent van Gogh. Kasi lagi niya na lang nire-reference si Leonardo da Vinci para masabi na may sining. Ulul gamay ko tula mo. Leonardo, baka Leomord, pinasakay mo lang yung tao. Kasi kilala ka naming mapanlait, mayabang, kahit kanino may sinasabi. Tapos ngayon, bait-baitang ka, putang ina, pakitang tao ka, pre. Kasi itong finals daw ang magsisilbi niyang redemption art. Pues, please prepare to stop kasi bitin yung art. Walang redemption art sa MCing alam yung gigil nung start. Kasi isa daw siya sa nagbukas ng pinto sa hip-hop. Salamat ha. So anong gusto mong palabasin? Dapat kami na matakot? Feeling taga-bukas ng pintuan pero sa flip-top, hindi man lang makapastop. Stop! Bumuo ng sarili niya na liga para makakolekta ng maraming sponsor. Talagang busog kanyang bulsa tapos puno ang alkansya. Sinadya niyang itayo yung liga niya na Titus. Makaluwag-luwag lang siya. Okay lang daw. Titus, makaluwang-luwang. Okay. Tight. Nilaro ni Vicente yung Titus na liga nga ni Da Vinci sa yung Titus sa makaluwang-luwang, no, tight, 'di ba? So ano yun, understandable naman yung bar na yun. So I think hindi na natin masyadong kailangang i-stretch yun. So ayun. Hindi ma-upload mga video basta magkalaman pitaka mo. Ingrata to, kaya pala may tie sa Titus kasi lahat sila tinabla mo. Okay. Tapos magdadrama. Sasabihin, matagal na akong sinusukan ng battle rap. Hindi lang ako tumigil. Ulol, tumigil ka na. Hindi ka pagpapahingahin sa bash ng mga yanang tumihinga ka. Kaya bagay sa'yo, bigyan ng kaliwat ka ng tadyak hanggang sa one-up siya bagsak. Magmimistulang masikip ka na sakit, bibigyan kita ng persahang saksak. Walang re-resback para sa'yo. Pagkabarel, rekta memorial mga pare. Sapagkat asinta ko ay headshot. Parang pictorial lang ng IV. Lamang ako sa pamilya. Ano to? Bibigyan kita ng persahang saksak. Walang re-resback para sa'yo. Pagkabarel, rekta memorial mga pare. Sapagkat asinta ko ay headshot. Parang pictorial lang ng IV. Lamang ako sa pamilya. Hindi niya ni-rhyme, no? Hindi ni-rhyme ni Vicente yun, no? Kaya napapos ako eh. Hindi niya ni-rhyme yun, no? Para sa'yo. Pagkabarel, rekta memorial mga pare. Sapagkat asinta ko ay headshot. Parang pictorial lang ng IV. Lamang ako sa pamilya. Battle rap, music, pati gigs. Oo, mas marami akong ma-flex, chong. Samantalang magagawa ka lang tingalain pag nagkakabit ka ng aircon. Kasi real talk, yung huling dinilibiran ng aircon neto, ang init ng ulo Yan, sinabihan siya ng masakit at marahas. Paano ba naman kasi pagkabit niya ng aircon, no? Puta, ang lamig sa labas. Yung dating presidente ng liga, di man lang binigyang pansin ni Enigma, talagang iyak tot Gigi. Siya'y madalian lang nasira. Ganyan pag-presyong DV. Parehong presyong DV, okay. Pero fuck you, wala na kayong bahay doon, kaya huwag kang sip-sip na puta ka. Oo, talagang cheap si Vinci kasi repin Nova na. Sip-sip ka sa tundo, fuck you! Huwag kang umasta na sobrang linis. Sip-sip ka, malamang, kasi basta taga Nova, Liches. Kaya... Tangin, lupit ng setup eh. Sa setup yung ano eh. Alam mo yun, sa setup pala mararamdaman mo na yung suntok eh. Tapos may ganong kang maririnig na linya. Na kayong bahay doon, kaya huwag kang sip-sip. Ng liga, di man lang binigyang pansin ni Enigma. Grabe yun. Iyak tot Gigi. Siya'y madalian lang nasira.
ganyan pag presyong Yan, presyong DV, ang lupit din nun. Pero fuck you, wala na kayong bahay doon, kaya huwag kang sip-sip na diputa ka. Oo, talagang cheap si Vinci, kasi Repin Nova na. Sip-sip ka sa tundo, fuck you. Huwag kang umasta na sobrang linis. Sip-sip ka, malamang, kasi basta taga Nova, Liches. Kaya... Galing, no? Ang galing. Kaya higa, baliktad. Kaya bukas, higa sa... Hindi, mas gusto ko malala doon. Ibibilad kita sa haring araw habang nasa loob ng kabaong. Legit, brother, ngayong 1-up 6, ikaw ang madidismantle sapagkat ako yung matitira sa 1-up at ikaw yung 6 feet under. Unang banal para kay David! Grabe, powerful nun, guys. Sobrang powerful. Tanginang yan. Grabing, ano yun? Grabing Vicente yun. Speechless. Unang-una, freestyle, no? Yung unahan ko na mas marami yung dapat bars kaysa kwento kay Mars. Diba? I don't know if that a freestyle, pero kung paano niya sinumulan yung battle or yung tama, yung battle ng ganon, nakatulong rin para mas pakinggan siya ng crowd. Although yes, papakinggan naman talaga yan kasi Vicente yan, di ba? Pero yung pagpasok or pag-start ni Vicenteng spit yung pinakasulat niya, ayun nagsunod-sunod yung di ba? Yung pinakatumatak sa akin, actually marami, pero astig nung setup niya dun sa Novaliches, Tondo, Repin Tondo ka, fuck you, wala na kayong bahay doon, sip-sip ka, tapos yung Nova, cheap Nova, tapos sip-sip ka pag taga Nova, Liches Linta yun, diba? Sa pagkakalam ko, ganda nung diba? Dun pa lang sa setup pa lang ang dami niyang suntok dun sa setup na yun, para sa akin. Tapos biglang napunta sa Liches, Nova Liches na haymaker talaga yun. Grabe yun. Yung first half, marami ring suntok si Vicente dun pero ang pinaka-solido dun yung sa buong round na to, yung Nova Liches talaga. Ang astig nun. So, ang taas ng sinet ni Vicente na quality, yung quality ba ng round, ang taas, sinet niya ng sobrang taas. So, the question is, kaya bang tapatan ni Da Vinci yung ganong kataas na level ng unang round na binitawan ni Vicente? Diba? Hindi ko na isa-isahin yung mga lines ni Vicente. Alam nyo sa sarili nyo kung gaano kalakas yun, kung gaano kataas yung naset ni Vicente na standard para sa sa round na yun. So, let's see kung yung handa ba ni Da Vinci dito is enough para tumabla, para mahabol, or para lagpasan. So, yun. Pero overall, napaka-solid ng round ni Vicente. Tsaka, yung performance level niya, yung aggressiveness, hindi nawala From start, gitna, hanggang sa matapos, hindi bumababa Diba? So, alam niyo yan. Sa 13K views na nanood or napanood tong battle na to, diba? Alam niyo kung gaano katindi yung round 1 ni Vicente. So, let's see kung paano at ano ang magiging bawi ni Da Vinci dito. Game! Vicente versus Da Vinci, parehong estilo ay aggression. Hindi na para pa-i-mention, para makuha yung attention, yung lakas. Ibang dimension. Dadagdagan ko pa ng tension. Masdan yung lahat. Paano ko tatapusin ang istorya ng redemption? Game! Parehas rep. Daming sunod-sunod yung scheme, di ba? Extended rhyme scheme. Ang angas nun. Pa ng tension. Masdan yung lahat. Ayos yun. Paano ko tatapusin ang istorya ng redemption? Game! Game! Parehas rep.
totoo pero imbento lang yan, dude. Kung gaya kay Ismaglas at sa para-barang moves, ikaw kidlat, ako yung Zeus, ikaw tuklaw, ako yung Kush, at kung pareho tayong beans, magkaiba yung ating roots. Siya ay Beans, roots. So, angas nun, no? Parehas tayong beans na names nila, tsaka beans na ano ba ang beans sa Tagalog? Basta yung parang hindi ko alam kung ano yung beans sa Tagalog eh. Basta yung parang buto something. So, correct me if I'm wrong na lang. So, yun. Beans, as iba yung roots. Angas nun. Parehas beans pero magkaiba yung roots. ako yung Zeus, ikaw tuklaw, ako yung Kush, at kung pareho tayong beans, magkaiba yung ating roots. Siya ay galit na galit tuwing nalalampasan. May tinatago yang inggit kapag nalalamangan. Puta, para saan? Ako'y natatangahan kasi kitang... Wait lang. Props sa ano sa angles ng camera. May paiba-iba na yung angles ng camera. So, ayos yun. Kanina napansin ko na kay surrounds pa lang ni Vicente kasi bigla nagba-black and white eh. Ngayon lang ako nagano. Ayos yung may mga bagong angles na. Solid. Props sa FRBL. Tuwing nalalampasan, may tinatago yang inggit kapag nalalamangan. Puta, para saan? Ako'y natatangahan kasi kitang-kita mo yung clearance na pagka-envy ay nararamdaman. Teka, lumalayo na ata. Napunta sa NBI yung trip na alam yung pag merong kapangalan ay nabibigyan ng hit. Okay. Isa ka lang ayos yun. kapikat. NBI hit. Sa mga kumukuha ng NBI dyan, for sure, gets nyo yun. Diba? Teka, lumalayo na ata. Napunta sa NBI yung trip na alam yung pag merong kapangalan ay nabibigyan ng hit. Isa ka lang copycat, walang origin. Sa lente, oo, yung mala poison brad. Moko Jean, ang pesting loko, ungguyan lang kay Marco itong lecheng bobo, sunod-sunuran lang kay Lacson tong Vicente Soto. Kasi after semis, nag-chat to sa akin. Good luck. Alam mo na kung anong limitasyon natin. Para saan? Magpigil ako? Yun ba yung hangad mo at mission? Pues malas mo, tamad ako magbasala akong paki sa terms and conditions. Oo nga naman, no? Kahit ako, hindi rin ako nagbabasa ng terms and conditions. Inagri ko lang yun eh. Pero, ayos yun. Good luck. Alam mo na kung anong limitasyon natin. Para saan? Magpigil ako? Yun ba yung hangad mo at mission? Pues malas mo, tamad ako magbasala akong paki sa terms and conditions. Galing nun. Ang ganda nung setup, ang ganda nung landing, ang ganda nung delivery. Solid props kay Dividon. Para ano? Sa'yo lahat ng credit? Yan yung pinipilit mo, brother? Kung usapang credit, ako'y black card, walang limit sa akin. Nagsiset ka ng condition? Limitation nga ang gimmick. Kaso kaharap mo, batang cream sticks. Imagination mo ang limit. Ayos! Kasi alam kong hindi ka rin naman susunod sa usapan. Sa katotohanan ako'y namulat. Kanyang misyon, pabagsak akong matulak. Traidor itong madupang. Itong gago ay mautak. Na parang Ouija board, hindi ka tao na kausap. Pero... Uy, sleep on? Sleep on yun? Malakas yun Malakas yun. Kasi inumpisa ni Da Vinci sa alam ko hindi ka rin susunod sa usapan. Tapos biglang alam kong hindi ka tao ano yun? Basta Ouija boards, hindi ka tao kausap. Ang angas nun. Sa akong matulak. Traidor itong kasi alam kong hindi ka rin susunod sa usapan. Sa katotohanan ako'y namulat. Kanyang misyon, pabagsak akong matulak. Traidor itong madupang. Itong gago ay mautak.
na parang Ouija board, hindi ka tao nakausap. Ayos yun. Di ko alam kung bakit naging ano yun, slept on yun. Pero isang solidong ano yun, bara yun para kay DV. Pero kaibigan kita, Vince. Kaya masakit sa akin na tatamaan ka ng aking des. Ika'y powerless. Nakapikit kitang isasama sa aking master list. Wasak ka sa akin, bes. Yung galaw ko malawanda dito sa fucking bitch. Na pag nawawala ng vision, nagiging Scarlet Witch. Wawasakin ko yung mukha mo. Tiyak na pupuruhan ko. Sige, subukan mo. Gagawin mong alak sariling dugo. Ngipin ipupulutan mo. Sabay kukunin ko yung barel. Tsaka ko tututukan to. Teka, wala na nga pala tong ngipin. Ba't ko pa bubunutan to? Okay. Kala mo ganun lang kadali? Bes nagkamali ka. Pababagsakin tong abusado gobyerno sa Indonesia. Ikaw na nga yung last stage sa binubuo na era. Bes kung ikaw yung final boss, ibig sabihin ako yung bida. Pangalawang ba? Okay. Kung ikaw ang final boss, pues ako ang bida. What a ender. What a ender. Ang hirap Fuck. Ang hirap mag-decide. Actually, meron naman na akong decision para sa round na to. Marami rin akong gustong sabihin para sa round na to. Bago tayo mag-proceed sa round 2, so magbigay ng props kay Da Vinci sa round na yon. And syempre props din sa round ni Vicente. So ito, bigay tayo ng direct key points or categories kung bakit para sa akin kay Vicente yon. So I'll go with Vicente sa score na 10-9. Shoutout sa both MCs. Shoutout kay Vicente, shoutout kay Da Vinci. Pero para sa akin, mas maraming angulo si Biz. Mas tumatama. Tapos hindi lang totally tumatama bumabakat. Alam mo yun, dumudurog. Haymaker talaga. 'Di ba? Tsaka mas nakukuha yun ng crowd, syempre, yung mga punchline na binibitawan ni Vicente, at ako mismo mas mas understandable yung mga wordplay niya, kilay, yung basta marami siyang haymakers na generate sa round na to. Tsaka yung performance niya, yung energy niya. Actually, sa energy, sa aggressiveness, pwede natin sabihin tabla yun Pero nagkatalo, alam niyo kung saan nagkatalo? Sa content. Sa content nila, parehas tumatama. Don't get me wrong, guys. Baka sabihin niyo kasi, mas tumatama yung kay Vicente. Hindi. Parehas tumatama. Tumatama yung round 1 ni Vicente kay Da Vinci. Tumatama din yung round 1 ni Da Vinci kay Vicente. So, parehas nagkakatamaan. Hindi walang nasayang na linya doon. So, gusto ko lang iklaro sa inyo na lahat ng binitawan ni Vicente sa unang ikot, walang nasayang doon. At ganoon din kay Da Vinci. Lahat ng binitawan ni Da Vinci sa unang ikot hanggang sa dulo, lahat tumama. Ang nagkatalo lang talaga sa quantity tsaka sa quality ng content, 'di ba? So, yun lang talaga. As in, yun lang. 'Di ba? Sa aggressiveness, sa stage presence, sa ibang category or sa ibang categories, tabla Di mo pwedeng questionin na lamang si Vicente sa aggressiveness, lamang si Da Vinci sa delivery. Hindi. Tabla yun. So, nagkatalo lang talaga sa sulat. Kung paano nila pinaghandaan, kung paano nila inisip yung mga angulo sa bawat isa. So, dun tayo mag-focus. And sa tingin ko, lumamang si Vicente doon. So, bakit? Para sa akin, mas mabigat yung mga linya ni Vicente papunta kay Da Vinci compare kay Da Vinci na papunta kay Vicente. So kumbaga yung mga
punchlines at haymakers ni Vicente tumatama, bumabakat, tumatagos, 'di ba? Kay Da Vinci. Kay Da Vinci naman tumatama pero hindi siya ganoon ka impactful. Tumatama siya pero hindi siya tumatagos, hindi siya bumabakat. So ganun yung difference ng punchlines ng dalawang Vince. Marami ding mga wordplay, marami ding mga wordplay si Vicente. Marami ding wordplay si Da Vinci, 'di ba? Halos same Ang nagkatuluyan talaga sa content. So para sa akin, konting-konti lang. Bigyan ko ng 10-9 na score in favor of Vicente. So yun nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo, pares ko tropa tong dalawang to. Pares ko sila nakakausap both messenger at personals. Through mga pinag-uusapan, syempre battle rap, content. So soon guys, sa susunod siguro pag okay na yung bahay, invite natin tong dalawang to, tapos tayo dito content, syempre review. So pero matagal pa, pero I'm looking forward to that. Marami tayong mga kailangang gawin. Pero sa ngayon, focus tayo sa ganitong pagre-review. So, para sa akin, I'll go with Vicente sa score na 10-9. Sharo sa dalawa, pero para sa akin, mas mabigat, mas impactful yung dala ni Vicente compare kay Da Vinci. So, yun lang. Tignan natin sa round 2. Tsaka, ito, sorry, may idadagdag ako. Nakalimutan ko. Sorry. Nilagay ko rin sa sitwasyon na what if si Da Vinci yung nauna. Nilagay ko rin yung ganong senaryo. Kasi kanina 'di ba, nauna si Vicente. So nakapag-start si Vicente ng quality na round standard. Kumbaga, na dapat ito yung talunan, kailangan dapat ito yung malagpasan. So kanina, para sa akin, andun na si Da Vinci, pahabol na papantay na pero hindi siya umabot. So pinagbaliktad ko na what if si Da Vinci naman yung nauna, kaya bang sabayan or kaya bang talunan ni Vicente yung ganong round ni Da Vinci? Kinonsider ko rin ng ganon, and sa tingin ko the answer is yes. Kaya para sa akin, Vicente yung round 1. Okay? Round 2. Manat Vicente, let's go! Sabi na magdadrama Yo! Gagi. Ano yung sabi niya? Sabi niya, kung ako raw yung final boss, big sabihin siya yung bida. Tangina mo kang iiyak, walang yaka. Tanga kapag action yung eksena, di mo na madadaan sa drama. Ano Vince? Buong round 1 mo, puro punto na lang? Wala ka bang bars na panabay? Tangina Rhea at Oding, insulto na to. Gago kung puro ko lang punto, Vinci, may bulto ako. Round 2 game? Usapang obra, Da Vinci, talagang panisto sa akin. Tapos na tayo sa pagpipinta. Ngayon, 1-up naman yung kailangan mo na lisanin. Sa mga di pa nakakaalam, Pinta, 1-up, Mona Lisanin. Andun pa rin yung Mona Lisa, no? Hindi ko alam kung narinig nila yun, pero ayos yun. ngayon, 1-up naman yung kailangan mo na lisanin. Sa mga di pa nakakaalam, may grupo to. Kaso binabackfight pa niya. Yung Trills, naging Bills. Kasi kada buwan, sinisingil niya 1.5 isa. Mula nun, hindi niya na nirepin. Pues wala na yung Trills sa akin kahit bumakride ka pa. Tatadtarin ka lang itong MC, dala-dala palagi repin. Pagkat pangkatay dala. Sa wakas, graduate ka na. Congrats! Papunta na tayo sa best part. Itong baril ko parang yearbook sa graduation. Magtatapos kang may headshot. May headshot kang magtatapos. Headshot kang magtatapos! O, kita mo sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin ang Diyos! Uy, sino yun? Sino yun? Tapos! Headshot kang magtatapos! O, kita mo sa sobrang Si Lord Manuel. kang magtatapos! Headshot kang magtatapos! O, kita mo sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin ang Diyos! Gago. Oh,
Puro headshot yung katok ng kalibre pagkat wala ng susunod pa. At di mo na rin kailangan na mag-choke kasi lahat ng bala nasa ulo mo na. Numbers ko sa 1-up, pang warm-up. Plus dalawa kayo nitong baril ko mag heart-to-heart. Yeah, shoot shots on this bitch. Parang nag-Mario Kart. Ano? Masaya ka na? Na umabot ka dito? Huwag mo kaming psychohen, otnis ka. Skyrocket daw yung karir. Nakinabang ka lang din naman sa tinanim ng iba, bonjing ka. Higante, mula sa downfall. Yung storya mo, pang comics na. Kaya paanong tumubo ka mula rito? Huwag mo kaming gina-Jack Beans, tokis ka. Jack Magkaiba Beans, tayo okay. ng pinagdaanan. Kaso yung gutom ko mas lumalala pag nadadala, lalo pa pag minapapala. Oo, pareho tayo Inang yan. sa triangulo, pero ngayon ikaw lang yung mawawala. Putang inang yan. Ba't ganito yung performance ni Vince ngayon? Ni Beast. Pares pala silang Vince. Ni Beast. Unstoppable yung bibig eh. Kaso yung gutom ko mas lumalala pag nadadala, lalo pa pag minapapala. Oo, pareho tayong dumaan sa triangulo, pero ngayon ikaw lang yung mawawala. Inang yan. Grabe. Grabe. Direkto bomba. Pag ako nagpakalino, gago, sigurado bro ka. Kaya what's Di na bro up, ka. Mr. President ng Liga? Filingero ang puta. Hindi na siya pa main character, kundi feeling director kasi credit lagi kinukuha. Sa kanya daw natuto si ganyan. Sa kanya daw galing si ganto. Da Vinci, please stop. Yung mga sinasabihan mong sa'yo nang galing, di ka man lang mai +1 sa flip top. Uy, putang ina mo. May ganong linya na ako narinig ah. Wait lang, hindi ko lang matanda kung kanino eh. Yung di ka man lang ma+1 sa flip top. May ganon na ako narinig, hindi ko lang matanda kung kanino. Motus or flip top? I don't know. Basta may ganon na akong linya na narinig. Upal alto. Da Vinci, please stop. Yung mga sinasabihan mong sa'yo nang galing, di ka man lang mai +1 sa flip top. Kasi, upal ka. Da Vinci, di mo na kami madadaan sa pabebet drama. Ngayong gabi ka na madidisgrasya. Oo, magbabayad ka sa kada letra ko na parang telegrama. Kita niyo si Da Vinci, biyak nguso, sa gilid, nanlulumo, di tahimik, naguguho. Pinakita ko na Ina na ito. hindi magkapantay parang mga daliri pag nanuno. Kaya yung... Puking ina mo. So si Da Vinci naniniwala sa ganon. Diba? Tang inang yan. Akala ko real talk. Akala ko mas magiging mababa yung performance ni Da Vinci dito. Ay, ni Da Vinci, ni Vicente dito sa round 2 kasi slow start siya eh. Pero grabe, wala pa sa kalahati. Andun na kagad, paangat na ng paangat yung performance level. Ang ganda nung yung parang nanuno daw or hindi pantay yung deliver nanuno. Angas nun kasi syempre ay iniwala siya dun, no? Props. Galing, di ka man lang mai +1 sa flip top. Ayun, isa pa yun. Kasi kupal ka. Da Vinci, di mo na kami madadaan sa pabebet drama. Ngayong gabi ka na madidisgrasya. Oo, magbabayad ka sa kada letra ko na parang telegrama. Kita niyo si Da Vinci, biyak nguso, sa gilid, nanlulumo, di tahimik, naguguho. Pinakita ko lang agwat natin ay di magkapantay parang mga daliri pag nanuno. Kaya you better Ganda bite nun, no? your fingers off. Dating maangas, ngayon lagi nang nag-emote ding hindi ka na mag-evolve. Di na rin namin maintindihan palabas mo. Da Vinci Code. Da Vinci Code. Ikaw yung maiisahan sa ating dalawa kasi fuck you, di mo kayang makipagbuno kay Vicente. Magpapaulan ng racket kada wanto ko parang Mutombo de Kembe. Ano kung 3 times kan lumakas? Gago, hindi yan favor. Sa akin madali yang mapeste. Ano kung triple ka ngayong stage 4? Katapat mo, mga 5 Vicente. Mga 5. Kahit sa pulo. Mga 5 Vicente. Di ba ginamit na ni Dave Denver sa kanya yon? Laban nila sa eliminations na pedestal. Sa pagkakaalam mo. Nandun kasi ako nun eh. Napanood ko ng live yon. Tag-Pass 4 ata yon. Vicente versus Dave Denver. Diba? Ang pinaka punto ni Dave Denver dun yung Ghost Rider, tas mga Vince mga liman, baka
mga 5 kayong nagsulat. Parang ganon. So, ayun. Pa natin to gawin. Mga madali yang mapeste. Ano kung triple ka ngayong stage 4? Katapat mo, mga 5 Vicente. Kaya Ayos yun. kahit sa pulupan natin to gawin, hindi ako aatras. Hindi ka titigilan kombohin ng hits. You'll get separated once I landed the punch. Continental drift. At pasensya. Continental. Kung may santong pinarodi. Kasi may Diyos na sumabay sa katha, tinasusunod sa banta. Kasi sa ating taga-tondo, ako yung nakahanay sa one-up jump, tapos ako yung susunod sa kanya. Galingan mo pa. Ano? Tang inang yan. Lupit ng enter din eh. Sa katha, tinasusunod sa banta. Kasi sa ating taga-tondo, ako yung nakahanay sa one-up jump, tapos ako yung susunod sa kanya. Galingan mo pa. Puking inang sog yan. Whew! Ang dami niyang ang dami niyang references sa ender na yon, na Santo, Diyos, na may sumabay na Diyos, which is Lord Manuel, tapos Diyos sa one up ako naka parang next daw sa champ, which is si Diyos naman, Lord Manuel and Diyos, tapos siya daw yung next susunod sa kanya. Whew. Grabe, ang init ng battle. Tapos, gaya nga ng sabi ko sa inyo, slow start si Vicente, pero hindi siya ganun ka slow start ha. Kumbaga lang, kung ikukumpara mo yung first 4 lines ng round 1 tsaka round 2, yung first 4 lines sa round 1, effective ka agad eh. Dito naman medyo hindi pa. Tapos, after nun, hindi naman umabot sa pinakakalahati eh. Hindi umabot sa pinakakalahati. Umangat na yung performance level ni Vicente. Para sa akin, ang pinaka nagdala sa round 2 para sa akin, yung aggression talaga ni Vicente. Yun talaga yung strength niya eh. Delivery, aggression. Na kapag nakuha niya yung momentum niya, nasa zone na si Vicente, wala na, unstoppable na. Kita niyo yung rhyme schemes, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang unstoppable ng bibig eh. 'Di ba? Rat-rat eh. So, sa tingin ko, better round pa rin yung round 2 ni Vicente compare kay Da Vinci sa round 1 eh. Ganon ka epektibo yung round ni Vicente dito. So, eto tignan natin kung mababawi pa rin or mababawi na ni Da Vinci yung round 2. Kailangan ni Da Vinci ng composure sa pag-deliver ng round na to. So, game. Pangalawang bana, Da Vinci, let's go! Kung sa round 1, siya'y critical. Mga bara niya'y typical. Yung punches sobrang minimal. Kung usapan lang ay lyrical. Tapos self-proclaimed na beast. Please, pwede kung physical. Kasi kung usapang finals MVP, beast, isa ka lamang mythical. Kasi umaasa ka mananalo, baka sa premyo ka nasilaw. Kung gusto mong babaran ka ng spotlight, edi sumama ka sa ilaw. Tanga na lang bumibilib sa'yo. Spotlight, sumama ka sa ilaw. Okay. Babaran ka ng spotlight, edi sumama ka sa ilaw. Tanga na lang bumibilib sa'yo dito. Mga utak paslet, yun ay malinaw. Matatanda na kami dito, bisa. Hindi na kami uto-uto na lang ang naniniwala sa halimaw. Pero baka naman yung beast niya animal. Para lahat tayo matakot. Kaso ang rap battle ay hunting ground, ba't pinili mong magpakahayo pa? Okay. Walang special sa estilo mo. Punto. Tong dude, plain, may loose brain. Sige, ikaw na nauuna sa amin. Kung usapan ay food chain. Kasi wala namang takot sa'yo dito. Marami ka lang niyayabangan. Tinututukan mga MC ng mapasuko katagalan. Hilig mag-call out kada laban. Lahat na gusto niyang tapakan. Pag walang nagtataas ng kamay, magtatawag na ng pangalan. O diba? Okay. Nagkamali ka ng pag-call out. Maling MC na i-flex. Hindi ako convinced sa isang Vince, kaya kiluwa na yung next. Pues napatay ko si Kilua. Binugbog ko ng malinaw. Sa aking liwanag siya nasilaw. At kung usapang hunter beast, walang nabubuhay na limaw. Okay. Kaya malinaw yung nakita. Binadibag ko tong pabida.
Pagtapos kitang hampasin ng silya, ibabangko ka ni Enigma. Kaya pasok lahat ng tira. Buong karir na yung sinira. Hindi na to normal pa na makakabalik sa liga. Mala Anderson Silva. Okay. Kaya break ulit. Anderson Silva. Oo, break ulit. UFC. Na wag nilang maespatan yung linya mong pangwaka. O wag kang magpanggap. Di ba linya mo yung anong x-axis? Baka x-axis kasi linya mo bagsak. X-axis, linya pabagsak. X-axis, linya pabagsak. Right ka dyan? Mali na yung tinutukoy mo na linya, oh. Y naman. Okay, X, Y, okay. May pa-Cartesian plane pa yan. Sarap basagin ng tangto. Sa susunod kasi, wag mong nire-reference mga assignment ng anak mo. Ano nabisto ka nabis? Dapat lang na mahiya ka. May pa-real recognize will ka pa ay yung sarili mo, di mo kilala. O sinadya kitang yabangan. Pagkat sa classic na game nawawala ka. Talagang binubugahan ng hangin. Kapag pumapalya yung bala. Ano, technical na ba masyado? Itong Vince ay natauhan. Nabisto ka alaunan. Na puro ini-spit na parang sisilyo sa suman. Okay, sa Bubblegang. Sa Bubblegang yun, no? Si Michael B, yung puro ini-spit. Technical na ba masyado? Itong Vince ay natauhan. Nabisto ka alaunan. Na puro ini-spit na parang sisilyo sa suman. Titilyo Tatuman. Ngayon Yun eh. Deserve niya to. Kung lahat na lang isinusubo. Kung natatakot kang magkasangapos, imposible kang mamuno. Di na kailangan pang ituro. Tupit nun. Tupit nun. Deserve niya to. Kung lahat na lang isinusubo. Kung natatakot kang magkasangapos, imposible kang mamuno. Nice yun. Di na kailangan pang ituro. Tiyak wasak na yung bungo mo. Kung wala ka namang pinupuhunan, huwag mong bibilangin tinutubo. Walang skills, kopya estilo. Nagpapasulat ka pa nga rin. Hinaharap lang yung makapal niya na mukha, nagdadasal lang na pala rin. Ganyang galawan, alanganin. Ikaw na mismo babasagin. Pero pagbibigyan muna kitang huminga, habang nilalason ko yung hangin. Limbanat! Okay. Mahirap bigyan ng judgment yung round 2 kasi halos pares na ng round 1 ni Da Vinci yun. 'Di ba? Yung aggressiveness ba? Same eh. Yung aggression ni Da Vinci sa round 1 at sa round 2 parehas. Hindi naman bumaba eh. Hindi bumaba. So, I think same pa rin to ng round 1 performance niya. So nagkatalo sa angles, sa references at sa content. Doon lang. 'Di ba? Malakas yung first 2 rounds in Da Vinci. Hindi mo pwedeng sabihin mahina 'yon at ineffective 'yon. Hindi. Guys, effective 'yon, malakas 'yon. Pero since nakakapag-set si Vicente ng mataas na quality ng round, nagmumukhang mahina 'yon. 'Di ba? Nagmumukhang hindi umaabot, nagmumukhang, 'di ba? So ganun ka laki, ganun kataas yung siniset ni Vicente na round na kailangan mong talunan, kailangan mong lagpasan. Ganun lang. Performance, delivery, aggression, intensity, parehas eh. 'Di ba? Almost the same. Content, angles, references. Doon na nagkatalo. So, para sa akin, first 2 rounds, I'll go with Vicente. Shoutout kay Da Vinci, pero yun nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo, iikot lang tayo sa content, references at angles. And sa tingin ko, mas lamang si Vicente sa 3 kategory na yun compare kay Da Vinci. So, yun lang naman eh. Sa delivery,
aggression parehas, intensity parehas. Halos the same nga sila eh. 'Di ba? Halos identical. Pero yun nga, mayroong mga key categories na lumalamang talaga si Vicente at ayun yung mga yun. So, for me, 10-9 pa rin. All same performance 1 and 2 para kay Da Vinci. Same din na hindi niya na abutan yung ganong performance ni Vicente sa first 2 rounds. Pero sobrang dikit. Halimbawa, nagkaroon ng stutter si Vicente sa first 2 rounds, tapos ganito katindi yung round 1 and 2 ni Da Vinci. Pwede sa kanya yun eh. Ganun lang kadikit, no? Isang stutter lang, isang choke lang, or sabihin natin wag na choke, kahit ano lang, stumble lang, stutter lang, tas malinis yung performance ni Da Vinci, pwedeng pwedeng bumaliktad yung laban, pwedeng mapunta kay Da Vinci yung first 2 rounds. Kaso wala sobrang linis din ng performance ni Vicente, at since para silang naging malinis yung performance, may ibang mga categories talaga na kailangan mo silipin. 'Di ba? Yun. First 2 rounds, Vicente para sa akin. That's 20-18, up by 2 points. Round 3, game. Vicente, let's go! Pinuna pa! Yo! Pinuna pa yung X-axis. Tangina, ang galing. Tangina, airplay mo yung video. Umiiling-iling ka ron, so meaning tanga ka rin. Wala. Floodway game. Yeah! Floodway game. Go! Last battle neto. Shake muntikan, sobrang obvious. Nang dada, may sa trahedya, mga moves are the victorious. Ang hilig ng line bite sa bid, but in his race daw siya nag-focus. Pues yung gameplay medyo bogus. Kukuhain ko yung trophy, di-display ko yan sa Motus. Kasi even mga kapwa MCs, tol, sa boses niya, ano'y na? Ano, guilty? Ang sakit mo na raw sa hearing, puro ka rising intonation. Hoy, Joey Marquez high blood type shit, wala ka ditong win-win situation. Tito mo ata si Joey Marquez, win-win, okay. Na raw sa hearing, puro ka rising intonation. Hoy, Joey Marquez high blood type shit, wala ka ditong win-win situation. Tito mo ata si Michael Joe, napaka-hyper mo, talagang OA ka, tol. Michael Joe, di ba dapat Bubble Joe? Kasi mag-chewing ka, mol! Oy na yung pagiging aggressive niya! Sigaw ng sigaw, tapos sa tenga ng kalaban nakatutok. Alam naman natin, puro kwento lang yung tapang mo, putasino ka si Yusop. Ayos. Puro kwento lang, sino si Yusop. Okay. Nakasingit pa ang One Piece reference, ha? Aggressive niya! Sigaw ng sigaw, tapos sa tenga ng kalaban nakatutok. Alam naman natin, puro kwento lang yung tapang mo, putasino ka si Yusop. Kung sa akin mo testingin, tarasa mo. Iiwanan kong basag yung mukha mo kapag nagtalo tayo. Ikaw yung weakest Vince, kaya wag kang feeling blessed. Alam naman ng lahat dito na di mo ko kaya sa mano-mano. Pero balita ko, yung mga talunan sa Motos dito, nagka-champion Sa bagay, pag nag-champion ka nga naman dito, yung pangalan mo simentado na. Pero wag kang umastang pader na parang titulado ka, kasi bago ka umabot sa finishing, dapat asintado ka. Kasi kung sa akin, si Enzyte, laging napupukulan ng bato. Sa kanya si Michael Joe, si Blacksmith, mga naghuhubog sa'yo. Ganyan ba sila magbigay ng treatment? Kaya ka nagtutunog ba, no? In short, yung mga pader na sinasandalan mo mismo ang nagkukulong sa'yo. Kasi siman ka na dapat kasi. Ba't nag-battle rap ka pa? Pero nakakatuwang dalawa kaming umabot sa dulo, kaso alam ko't alam mo na yung nagbabangka lang mismo yung lulutang sa baha. Haligi siya ng Tites. Yung tour na yung Ghost Project. At kung bakit di natapos, ching, magic, nasa bulsa niya na yung budget. Pader, putang ina, pader, baha, budget, yung construction ba kulang-kulang, DPWH yung anggulong nasilip, kita agad isang kurap mo lang. Yeah! Kung FRBL nakatutok, laser focus na yung crowd, umang-anggulo ako ng flood control habang kinokontrol yung flood. Kaya yung mga pinagmamalaki mong pader, nasa na? Ha? Sinasalba lang kita at yun yung di nila nagawa. At kung nakikinig talaga, dapat kanina pa halata. Parang rescating yung rantry lahat umiikot sa baha. Kasi kahit na sino ay sasamain, kahit na sino ay sasamain, tropeyo patmani ay sasamsamin, kung tatangkain, bahala kami. Yung sugat sa puso palalalain, manalo to sa akin, bisasa kami mo, kando ka pa nagkamali, mag-review ka na lang, kaya uli ng battle doon pare, total doon ka lang magaling. Kamukha mo si H2O,
Sabay. Kamukha mo si H2O. Fuck, man! Lahat kami napagad din! Nirat-rat ng flow yung tubig, kanta ng Riding in Tandem! DPWH, Riding in Tandem, King ina. Mukhang pagkakahalaw. Lahat yung konektado sa'yo, Vince, pare-pareho kayo magnanakaw! Kasi in-expose na to ni Katana. Ninakaw mo yung seatbelt seat ni Tayrak. Seatbelt? Seryoso? Tanga-tangang to? Eh kung buong sasakyan sana ninakaw mo, gumana sana yung paandar mo. Samantalang ako, dedicated, original lahat ng iniisip. Ikaw magnanakaw ka sa foreign, Vinching Scam Call Center agent. Vinching Scam Call Center agent, walang tinamaan ng sibilyan ha. Wala, sa'yo lang ang focus ko sa battleground. Saktong uppercase ka na letter D, kasi kalahati ka lang ng aking round. Walang pahaging sa pamilya, magulang, maging asawa at anak. Puro mga bara, one to, sa'yo lang tatama yan lahat. Kaya mga anak, pasensya. Kung ilang araw gabi maingay sa bahay, tsaka puyat kayo ng inyong nanay kakakir sa akin sapagkat naniniwala kayong kampyonato pag-uwi ako na may dala. At ikaw, sige mamdamay ka na. Kung gusto mo ng away, tara. Aggressive ka lang pero yung gigil ko sa kampyonato, sana balang araw maranasan mo rin to pag nagsilbing tatay ka na. Pwede nga ikaw mag-uwi ng kampyonato eh. Pwede. Picturean mo sa tabi ng baby, pero sorry, mas gusto ko yung dalawang anak ko yung sumasalubong sa akin habang inaabot yung trophy. Yeah, hindi lang to basta tawag ng tungkulin. Magkakaiba tayo ng calling. Hindi ko lang basta sinagad. Sa uling ikot ko inolin. Mona Lisa, Starry Night, sige ipita mo yung Bonjing. Pero yung guwit ng kapalaran ko, Da Vinci, ito yung di mo matodrawing. Tangina. Fuck. Tangina mo, Vicente. Yun lang. Proceed na tayo kay Da Vinci. Yun lang. Tangina mo lang. Ate, puta, grabe yun. Pinanood ko na lang, di ba? Pinanood ko na lang. Hindi na, parang doon sa round ni Vicente, parang nakalimutan ko na nagre-review ako ng battle. Solido. Speechless. Grabing performance yun. A+. Da Vinci. Da Vinci, let's go! Game. Libaran Da Vinci, let's go! Sabi niya nung... Let's go! Libaran Da Vinci, let's go! Sabi niya nung semis, magpapatalo lang ako sa battle pag binibigay na kalaban ko kakampi. Koy, tapat mo naman, kanina pa yan eh. Masyado kang iyakin. Ganyan talaga mga linyakan pag yung resulta di maamin. Tapos kaibigan mo rin ako at yung lagay mo alanganin. Pero di mo kailangang ibigay yung panalo, sila mismo mag-aabot niyan sa akin. Sila mismo mag-aabot niyan sa akin. Kala mo talaga sobrang elite. Veterano sa ganitong sining. Wala kang planong manalo sa akin. Nagpaplano ka pang mag-swimming. Oo, mahilig tong maglangoy. Pag-usapang tubig, all in siya dapat. One time na lumusong to sa beach, puking ina, nagka-oil spill sa dagat. Sobrang eksperto na to sa tubig. King ina, nalaman ko na nilagnat yung sea urchin nung natapakan mo. Gago. Di ka tinuturing na turista. King ina, nakakagago. Siya'y nagmumukhang lokal kahit saang lugar dumayo. Bakit hindi? Huwag mong itatanggi, boy. Saktong mahilig kang maglangoy kasi nakapasok ka sa aking dagat-dagata na apoy. 2 taon mula noong doon kay Katana na baon, agad-agad na kinahon. Yung mga payo mo noon ay mas malalim sa balon. Sabi mo, wag kong itigil ang bilis ng panahon na dinudurog ka ngayon ng pinayuhan mo noon. Ang kulit eh, no? Ang kulit. May parehas silang angulo. Yung about kay Katana. Di ba may angulo si Vicente kanina na
binadibag ni Katana, ninakaw yung seatbelt, 'di ba, something. Tapos ngayon naman may angulo rin siya. May angulo rin si Da Vinci para kay ano. I mean, may ginawa ring reference ni Da Vinci si Katana dito. Ay mas malalim sa balon. Sabi mo, wag kong itigil ang bilis ng panahon na dinudurog ka ngayon ng pinayuhan mo noon. 2 taon na yon. Mula noong doon sa motos nagkalat. Mula noong sinabihan nyo ko na tigilan na yung rap. Oo, libre lang mangarap. Kaya nangarap ng sagad. At kung magastos mabigo na pagbayaran ko lahat. Ayos yun. Oo, di porkit ayaw ko, hindi na mangyayari. Si Carlito pa mismo yung nagsabi. Pero di porkit nangyari yung lahat, hindi na ako makakabawi. Di ako tumigil sa paglaban. Walang salitang pagsuko. Pinaghirapan ko lahat, hindi lang kusa na tumubo. Pinaghirapan ko lahat, hindi lang kusa na tumubo. Di na ako muling mauubusan. Tatak nyo sa isip at bungo nyo na pag nawalan ako ng tinta sa pagsulat, ay gagamitin ko dugo ko. Yan ang pinagkaiba natin. Pinagtatrabahuan ko lahat ng mag-isa, tang ina mo. Wala akong Slack 1 at M-Site na nag-aambag sa linya ko. Wala kang drive, walang apoy, kaya wag kang mag-inaso. Di ka magugutom sa battle rap, pinapasubo lahat sa'yo. Yan ang real talk sa mukha mo. Kaya wag masyadong magbataas. Hindi ka main character dito sa ating palabas. Naging parte ka lang ng kwento bilang istoryang pangwakas. Naging makasaysayan yung tagpo. Naging makasaysayan yung tagpo. Tiyak na obvious na yan. Tapos na akong bumawi sa FRBL site. Sa motos naman. At sasagutin ko na ngayon ang tanong ng mga masa. Tama po kayo. Ang champion sa 1 up 6 ay yung binadibag ni Katana. Binadibag ko tong makitid. Yung dugo niya sumisirit. Tinamaan ko sa litid itong bitch na undefeated. Gago, wag kang magpumilit. Manahimik dyan sa gilid. Manahimik dyan sa gilid. Gago, wag kang magpumilit. Manahimik dyan sa gilid. Sa lahat na nag-aabang ng storya ko, redemption arc completed. Kaya tapos na ako magpinta. Hindi pa ako tapos. Masdan yung obra ni Da Vinci dun sa flip top tumagos. Tapos! Yo, yo! May stutter. May stutter si Da Vinci. Yung round 3, ano na to for formality na lang. Hindi ko alam kung ano yung naging hatol nyo dito. Pero para sa akin, yung round 3, formality na lang to. Kasi first 2 rounds, binigay na natin kay Vicente. 'Di ba? So, sa round 3, although possible na mahabol ni Da Vinci yun, pero karoon siya ng stutter, and sa tingin ko, madadagdagan yung categories na pwede nating makita. Or I mean, pwede nating i-compare sa performance ni Vicente. Kasi kung kanina sa first 2 rounds, delivery, references, references, angles yung nakita natin na most ano bang tawag doon? Basta yun yung pinaka critical sa yun content, preference at angles, ayun yung critical na categories na kailangan nating makita. Pero sa round 3, nagkaroon ng naging 4. So ano yun? Linis ng performance, 'di ba? Nagkaroon ng stumble, stutter si Da Vinci dito. And sa ganitong performance, sa ganitong quality ng performance, sa ganitong quality ng match-up, sobrang importante nun kasi tournament to, 'di ba? So ayun, mas naging klaro para sa akin na kay Vicente talaga yung battle na to. All 3 rounds, Vicente. Worst round ni Da Vinci yung round 3. So, that's 30 points for Vicente. Then, kay 30 points, Vicente. Perfect ka. Shoutout, Vicente.
Then kay Da Vinci naman is meron siyang 9 and 9 and 8. So supposedly 27 pero minus 1 since 8 points nga lang yon. So that's 26. So 30 to 26. Nakita nyo kung gaano kadikit yung battle. First 2 rounds, dikit talaga, 1 point lang. Sa round 3 lang talaga nagkatalo. And kahit sa final score up by 4 points lang si Vicente para sa akin. Hindi niya masyadong naiwan si Da Vinci na halimbawa 32 to 25 or 30 to 24. Hindi niya naiwan ng ganun. 'Di ba? Sobrang dikit lang first 2 rounds especially, pero round 3 dun talaga nagkatalo. 'Di ba? So, ayun, hindi na ako masyadong magbibigay ng insights. First 2 rounds kay Vicente na 'yon. For formality na lang yung round 3, pero grabe yung performance ni Vicente dito all throughout. First, second, and third consistent, palakas pa nga ng palakas. Kay Da Vinci naman, first 2 rounds niya, palag yun. Malakas yun. Pero, since si Vicente ang nauna, siya yung nakapag-set talaga ng standard ng rounds na dapat mong talunin yung ganitong round ko. And unfortunately, for me, those 3 rounds ni Vicente, ay ni Da Vinci na pinerform na dito wasn't enough to beat those rounds of Vicente. Gets? So, ganoon lang simple. Umabot tayo ng 1 hour, sobrang na-enjoy ko yung battle. So, yun. Para sa akin, Vicente. Yo! Floodway Rap Battle League! Ang laban, Da Vinci versus Vicente. Maging ayos na best pa para sa laban na yun. Maraming salamat sa mga sumuporta sa FRBL simula ng unang naglagan pa namin hanggang umabot kami sa finals. Hindi ko na kayo may isa-isa kasi pukin na napaus na ako. Pero maraming salamat sa inyo. Sana supportahan niyo pa kami sa mga susunod naming tournament. Maraming salamat. Magcha-champion, magkakaroon ng 1-of-1 cup galing sa Crown Manila. 1-of-1, wow. At magkakaroon ng trophy na pang-vlogger. Tsaka may cash prize din. Hindi naman sasabihin ko magkano. 100 trillion. Maraming salamat sa lahat ng sponsor namin, sa lahat ng mga pumunta ngayon, sa mga judges, mahal namin kayo. Sa sponsors, salamat. Pero ang boto ng hurado, 7-0 ang champion ng One-Up Tournament 6. Magingay tayo lahat para kay Vicente. Yeah. So, aware naman ako na si Vicente yung nag-champ. Share ko pa nga to. So, yun. Pero yung judges, kailangan kong marinig kung ano yung paano nila napanood tong battle na to. Si mga tol! Ano mo yun? Si Vicente nasa likod. Tanggalin mo na lang. Dalawa pinaprint namin yun. Nasa likod si Vicente. Yo, Vicente, gusto ko lang pasalamatan. Syempre, shoutout sa baby Joang ko. Kay Nat sa airpit ko, kay Reggie, sa dalawang utol ko, kay Aragon, kay Arvin. Shoutout syempre, salamat Success Clothing, Andy Chance, Cristina Maris Kaaway, Salvado Clothing, M-Boys kay Papa Gadjo, Authentic Tags kay Papa Renz, Silangan Official, LA Cuts and Braids, Mr. Kyong Hair Braids, Maple Films, PH, Tropang Bista, mga taga Sandico, Panday Pira, sa chewing kong si Kelvin Galang na pumunta pa rito, at syempre shoutout dito sa mga nagbigay ng damit, at congrats sa amin ni Vinci. Salamat. Yun, Da Vinci, wala naman akong ibang gusto shoutout kundi shoutout sa mag-ina ko, si Kyla at si Alina. Sa business ko, Cool Hub. Pag may kailangan ko sa mga aircon, PM nyo lang ako, Cool Hub, air conditioning services. At yung battle na yun is para sa Tondo. Parehas kami panalo ni Vicente doon. Salamat sa lahat. Siyempre, shout out sa videographer natin na pinaka-poging videographer, na pinaka-sexing videographer. Ang battle, congrats siyempre sa FRBL kay Rayan, kay Udengski, at sa dalawang maglaban. Saludo sa dalawa, nakaabot sila sa tuktok. Lalo na kay Da Vinci, pero binoto ko all 3 rounds. All 3 rounds. Vicente. Mas epektibo. Yes. Mas matalas. Mas pang tournament para sa akin. Konting-konti lang ang lamang. Si Da Vinci. Malalakas yung mga tirada, malalakas ang mga banata ni Da Vinci, pero para siyang boksingero na nakikipagsuntukan sa bakal.
Malalakas ng suntok, pero walang effect sa kalaban. Yun nga. Si Yun Vicente nga. mas... Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na tumatama naman pero hindi talaga bumaba. Walang impact eh. 'Di ba? Ganon kalakas yung na-generate na wall ni Vicente sa performance niya. So pares kami ng punto ni Manda dito. Yung sulat ba, mas convincing at mas masakit. Konti lang nilamang. All 3 rounds, Vicente, respeto kay Da Vinci. Manda Balingo. Onyx, Yogang, Vicente versus Da Vinci. Solid yung bakbakan, solid yung palitan, kitang-kita nyo naman. Medyo lumamang lang si Vicente sa round 3. Round 1 binigay ko kay Vicente yon, round 2 kay Da Vinci, tapos binigay ko yung round 3 kay Vicente. Mas magaling mag-rap, mas malapit ang mga bagsakan ng mga letra yun. Okay. Next. First 2 rounds parang sobrang dikit, pero dahil final siya, kailangan kong mag-isip ng kung ano naalala ko sa rounds nila. So round 1 dikit yun, pero dahil sa Novaliches na ni Vicente, pwedeng nakuha niya yun sa maliit na pagitan. Yes. Sa round 2 yung XY axis naman. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, yun yung pinaka sa round 1 eh. Yun yung Novaliches na angulo, yun na wordplay, yun talaga yung pinaka tumatak eh. Ang astig lang nun. Although marami siyang wordplay doon, kill eye yung, diba, yung sa paint. Pero yun yung Novaliches yung pinaka tumatak talaga dun sa round 1 ni Da Vinci, ni Vicente. Dahil sa Novaliches na ni Vicente, pwedeng nakuha niya yun sa maliit na pagitan. Sa round 2 yung XY axis naman ni Da Vinci. Sobrang solid ng setup, sobrang solid din yung landing. Third round, parang pareho sila ng approach kung paano nila tatapusin yung battle, pero parang mas lumutang yung kung gaano kadesidido si Vicente yung makuha yung title. Kaya congrats Vicente, solid pa rin Da Vinci. Yo, FRBN. Round 1, 2, and 3, boto kay Vicente. Sobrang linis ng performance. Sobrang linis. Pwede para akong nakinig ng music Although nandun yung punchline, lamang na siya doon. Tinignan ko pa rin yung flow, hindi siya monotonous pakinggan. Kumbaga, para sa akin yung banat naman ni palaban niya, tingin ko hindi pang finals. All in Vicente. Yo, Zaki, binoto ko all 3 rounds. All 3 rounds. Yung first round, dikit pa. Second round, parang nag-take over na si Vicente. Tapos third round, ganun din. Third round ni Da Vinci, humina na siya. Humina na siya. Kumaga, naramdaman niya rin parang, gulpin na siya. Parang, ang dami ng stutter. Pero feeling ko handang-handa siya doon. Good battle pa rin. Good battle pa rin naman, pero yun, Vicente, all 3 round. Yo, what's up? Una sa lahat, congrats sa FRBL at Da Vinci versus Vicente. Binigay ko lahat ng rounds kay Vicente. Siguro yung pinaka-close na round doon yung round 1. Round 2. Round 2. Pero yung round 1 at round 3, malinaw yun para kay Vicente. Congrats sa dalawa. Solid na laman yun at congrats Vicente. Tumaba si Apex Tumaba si Apex. Sana magkaroon ng battle si Apex sa flip top ngayong ahon. 'Di ba? So, ayun guys. King in ang battle yon. Shout kay Da Vinci, shout kay Vicente, pero congrats bis. Nakuha mo na yung kampeonato dito. So, yun. Kita-kits, hindi na ako magbibigay ng insights guys. I think nasabi ko naman na lahat and masyado na mahaba yung naging review natin sa battle na to. Mabata ng 1 hour pero deserve ng dalawang MC na to na ganito yung paghimay sa na to at pagbigay ko ng mga opinion. So, alam ko parang I'm not the one, 'di ba? Hindi ako yung right person. I'm not the right person to give opinion to this battle kasi alam naman natin na I'm just a fan, 'di ba? Pero
sa passion na manood ng ganitong klaseng battle, I want to, di ba? Kusa ko siyang ginagawa, no? So yun, shoutout sa dalawang beans, shoutouts dahil pare sila nakarating sa finals, shoutout sa FRBL, shoutout kay Bossing Rayan, kay Odeng, at syempre congrats ulit sa 1-up 6 champ na si Vicente. Kita kits guys sa next na review. Peace out.